Hello guys! Magandang araw at kumusta po kayong lahat? For this video ay ipapakita ko nga sa inyo yung simpleng mga kaganapan nga ng aming buhay, charis. At ayan guys, hapon na pala ng mga time na yan, kaya nagluluto na nga ako ng ulam nga namin panghapunan. At yung lulutuin ko lang guys, eto nga yung parang upo, undol kong tawagin nga dito sa amin. Ayan, bumili nga ako dun sa Talipapa kanina, pagsundo ko nga sa mga bata. Nabili ko nga yan guys ng 15 pesos at ayan, i-adobo ko nga lang yan. Pagkatapos ko mabalatan guys, ayan, nagpa-apoy kagad ako. Sinalan ko na kagad itong kawali. Pagkatapos nagpitas nga lang ako ng mga ilang dahon nga ng malunggay dahil sasahugan ko din to ng malunggay. At nagpabili na nga rin ako sa anak ko guys ng isang pirasong itlog dahil hahaluan ko rin to ng itlog para naman mas masarap, 'di ba? At ayun, nagisa nga lang ako ng bawang tsaka sibuyas. Pagkatapos nilagay ko na nga etong gulay. Pagkatapos tinimplan ko na kagad ng toyo at syempre hindi mawala yung magic sarap para mas sumarap yung mga niluto natin, charis. At ayan, halo-halo ko lang. Pagkatapos nung natimplahan ko na nga guys, naglagay na rin ako ng isang basong tubig. Pagkatapos nilagay ko na nga rin yung hinimay ko nga ng mga dahon nga ng malunggay. Pagkatapos nilagay ko na nga rin etong binatil ko nga na itlog. At ayun, hinangon ko na nga siya guys. At dito naman sa apoy, nag-ihaw nga lang ako ng 2 piraso guys ng tuyo. Na-miss ko ng ganitong luto nga sa tuyo kasi kung dati guys, yan talaga yung ginagawa namin na luto nga sa tuyo guys. Yung talagang ihaw. Yung lutuan nga namin noon nung mga bata pa nga kami, kahoy nga lang dun sa bukid. Pagkatapos namin maluto yung kanin, yung sunod talaga naming lutuin guys, ulam namin. At yung pangbansa naming ulam dun sa bukid noon ay eto talagang tuyo. Hindi talaga yun mawawala yung tuyo, ginamos or yung bagoong. Ganyan talaga yung madalas nga namin na ulam sa bukid. Kasi hindi naman kami bumibili ng mga gulay noon kasi marami namang gulay na nakukuha nga sa bukid. Kaya yung binibili lang namin o yung ini-stock nga lang namin doon sa bukid, yun talaga yung tuyo. At fast forward na guys, kinabukasan na pala to. Pa yan, pagising ko guys, binuksan ko na kagad yung pintuan. Pagkatapos, ayan, nagmubog nga kagad ako dito nga sa pinakamaganda kong lababo, charis. At ayan, pagkatapos ko nga pala nagmumug guys, kinuha ko na kaagad etong rice cooker dahil magluluto na nga ako ng kanin. At meron pa kasi natira guys na kanin, kaya isasangag ko na nga lang to. Kaya ayan, tinanggal ko na muna etong natira na kanin. Pagkatapos, nung natanggal ko na nga, ay tinabi ko na muna. Tinakpan ko na muna guys kasi mamaya ko nga to isasangag pagkatapos ko nga magluto ng ulam. At hinugasan ko muna etong rice cooker guys kasi alam niyo na, kailangan talaga itong hugasan para naman hindi nga mabilis mapanis yung kanin natin. At ayan guys, pagkatapos ko nga palang mahugasan etong rice cooker, ayan, nagtakal kaagad ako ng bigas. At medyo maraming takal na bigas guys yung lutuin ko tuwing umaga kasi nga yung niluluto ko na kanin ng umaga guys ay hanggang tanghalian na nga namin yun. At pagkahapon na nga ako magluluto ulit ng kanin. Ganyan ako magluto guys para naman makatipid-tipid sa kuryente. Kaya dinadamihan ko na talaga ng magluto ng kanin kapag umaga para hanggang tanghali na nga siya. At pagkahapon na nga ako ulit makapagluto nga ng kanin. Nugasan ko lang etong bigas ng 2 beses. Pagkatapos ayan, nagsabaw na nga ako dito sa mainom namin na tubig. At kapag nagsasabaw ako ng bigas guys, tansya-tansya lang talaga yan sa kamay ko. Ganyan na ako, nasanay na kasi ako magluto ganyan, hindi ko na tinatakal. Meron kasing ibang nagsasaing guys nga kapag ilang takal na nga yung bigas, ganun din yung tubig. Pero ako guys hindi. Sa kamay ko lang yan, tansya-tansya nga lang. At ayun guys, nung nasalang ko na nga sa rice cooker, eto nga yung kanin. Sunod ko naman ginawa guys, nagpapaapoy agad ako kasi magluluto naman ako ng ulam ng mga bata. At yung mga bata guys, ginising ko na dahil nga may pasok nga sila para naman makaligo na kaagad sila. At ayan, nung nakapag-apoy na nga ako guys, kinuha ko na kaagad yung kawali at sinalang ko naman. At naglagay na nga rin ako dyan ng mantika guys para naman minit na nga yung mantika pag matapos ko nga itong mahiwa itong talong. At yung lulutin ko lang ngayon guys, itong pritong talong, pagkatapos etong isda. Yung talong guys, iulam nga nila ngayong umaga. At yung pritong isda naman, yan din yung ipapabaon ko nga sa kanila nga sa school para nga hindi na sila bibili ng ulam nga dun sa school. Para yung pambibili nga nila ng ulam sa school ay bili na nga lang nila ng snack nga nila. Ganyan yung ginagawa ko nga sa kanila guys. Pinapabaonan ko sila ng ulam sa umaga para hindi na nga sila bibili nga doon ng ulam sa paaralan. Pero kapag wala naman ako naluluto na ipapabaon ko nga sa kanila na ulam, ay tsaka na nga lang sila bibili ng ulam nga doon sa school. At asan pa naman yung binibili nga nila ng ulam guys doon sa school ay yung siomai. Ayoko naman yun kasi wala namang makuhang vitamin yun. Kaya pinipilit ko talaga na makapagluto nga ako ng mabaon nga nila. At nung natapos na nga yung mga bata kumain guys, ay hinatid na nga namin sila ng papa nga nila. Inuna namin hinatid guys yung dalawa kong anak nga dito sa malapit lang. Pagkatapos eto naman si Chelsea kasi nga si Mark James ay wala nga siya pasok ngayon. At ayun guys, pagkatapos nga namin mahatid si Chelsea, ay diretso nga kami dito sa may palengke dahil wala na nga ako maluluto na ulam. Kaya bumili lang ako nitong pechay saka yung talong kasi ito lang yung medyo mura. At yung mga bata naman ay wala naman silang pili nga sa ulam. Kung ano yung niluluto ko, yan talaga yung pinapakain ko nga sa kanila. Kung nga dito sa bahay guys, ayan, inasikaso ko na kaagad etong Christmas tree ko kasi matagal na talaga itong request ni Sherry. Malapit na daw magpasko, bakit daw wala pa nga kaming Christmas tree? Ayaw ko pa sana nga itong ipatayo dito dahil nga kulang-kulang nga to ng mga pansabit guys. Pero yung ang ingay kasi nito ni Cheryl kasi bakit daw hindi
hindi ko pa nga ipapatayo yung Christmas tree nga namin. Kahit nga daw walang ipang sabit ay okay lang daw. Tante, meron daw Christmas tree. Ay nako nitong batang to. At etong Christmas tree namin, ilang taon na nga to sa amin guys. Naputol na nga yan guys. Pero ginawan ko pa rin na paraan para nga makatayo siya. Nilagyan ko lang siya guys ng stick glue. Pagkatapos wala naman yung mga paa. Kaya kasi nawala na nga yung mga paa niyan. Kaya nilagyan ko na nga rin ng stick glue at pinatong ko para naman tumayo nga siya. Diskarte lang talaga kasi wala pa tayong budget para makabili ng bago.